isa. At purihin ang Panginoon sa patuloy na pagkakaloob po niya sa atin ng pagkakataong tulad nito na magkasama-sama sa pag-aaral ng kaniyang mga banal na kasulatan. Ang ating pong paksa ngayon ay tungkol sa prosperity gospel na tinatawag. Ano itong prosperity gospel na naririnig natin, na pinag-uusapan po ng maraming Kristiyano? Ito po ay ating bibigyan pansin para po tayo ay maging aware na may mga paniniwala po tayong mga Kristiyano na nasa extreme. Either nasa extreme right o nasa extreme left. At ito po ay ating pag-aaralan para sa ganon ating pong maiwasan ito. Beware of prosperity gospel. Dalawa po ang key passages natin na tila nagkokontrahan. At ito ay ating pong pag-aaralan kung papaanong ang dalawang pulutong ng mga passages na ito. Yung nagsasabi po ng mga magagandang bagay tungkol sa wealth, health, and prosperity ay napapaloob naman po sa banal na kasulatan. Subalit sa ibang banda, sa kabilang ibayo naman, nandoon naman po yung isang pulutong ng mga passages na nagsasabing dito po sa mundong ito ay dadaan po tayo ng kahirapan, dadaan tayo ng persecution, nagkakaroon tayo ng troubles at magkakaroon tayo ng trials. So, kailangan po makita natin itong dalawang pulutong na ito ng mga passages para po maging wholesome at holistic yung ating pananaw sa buhay Kristiyano. Ang sabi po ng John 10:10, ang sabi po dito, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Si Jesus Christ po nagsasabi, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. So, here is a promise of an abundant life na madalas pong gamitin ito ng mga prosperity gospel preachers. Narito naman po ang isang salita rin ng ating Panginoon at kinuha rin po sinulat din ng Apostle John sa kanyang aklat, the same book. Yung una nating binasa, John 10. Ito naman po, John 16. So, pang lang po ito. Pang-anim na chapter mula dun sa una nating binasa. Ang sabi naman po ng ating Panginoong Jesucristo rito, siya rin ang nagsalita nito, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. Ayan po. Meron daw pong mga kapighatian tayong mararanasan dito sa mundo. But be of good cheer, I have overcome the world. So paano po natin titingnan at uunawain ang mga passages na tulad nito na nangangako po ng abundant life, abundant health, at meron din pong mga passages na nagsasabing meron tayong mga tribulations, troubles na mararanasan dito sa mundong ito. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin, ipagkatiwala natin sa ating butihing Diyos ang ating pong pag-aaral na ito. Dakila naming Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat, nasa mga langit ka. Malapit po kami sa oras na ito upang hingin ang inyo pong patnubay sa aming pag-aaral na ito. Ang banal na Espiritu nawa po sana ang aming maging gabay sa aming pag-aaral na ito upang aming pong maunawaan ang tunay na kapahayagan tungkol po sa mga bagay na aming pag-aaralan. Ingatan niyo po kami sa kapayapaan, O Diyos, at bigyan po kami ng teachable hearts para matanggap namin ang mensahe na ibig niyong iparating sa amin sa umagang ito. Palain po kami sa kapayapaan.
po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Marami pong mga Kristiyano ang nabibighani po sa panahong ito sa tinatawag po nating prosperity gospel. Ito raw po ay ang good news of having an abundant life through the help of Jesus Christ and the Holy Spirit. Tulad po ng claim ng mga proponents nito. Now, by abundant life, ang ibig po nilang sabihin ay materially, financially, sickness-free, abundant life. Yun po ang ibig nilang sabihin. Now, as our key passages reveal, meron pong dalawang sets ng passages sa banal na kasulatan kung saan ang isa pong set ay nagsasabi, ito ang binibigay ng Diyos sa inyo, abundant life, healing and everything that is associated with a good life. Pero sa kabilang dako naman, meron naman pong mga passages na nagsasabi, nagkukan po sa atin, nag-warning na tayo ay daranas ng kapighatian dito sa mundo. At kung ibig nating mamuhay ng may kabanalan, ay maghanda na po tayo sa tinatawag nilang persecution. Right? So pag-aaralan po natin paano natin titingnan itong dalawang pulutong na ito. Para po magkaroon tayo ng wholesome and holistic concept about the promises of God. Pag-aaralan natin, what is this thing called prosperity gospel? At makikita po natin na itong tinatawag na prosperity gospel, yan po ay perversion ng biblical faith. Ito po yung pagbabaluktot sa tinatawag nating pananampalataya sa banal na kasulatan. At yung panghuli naman, titingnan natin yung two sides of the coin, kung baga. Ang coin daw po ay laging may two faces. Para makita natin ang kabuuan ng coin, kailangan makita po natin yung dalawang faces ng coin. Kung kalahati lang po ang ating alam, ay medyo po. Kalahati lang yung alam natin sa katotohanan. Right. Now, one error Christians can make in their understanding of money is to think wealth is inherently sinful. At madalas po nating marinig ang mga Kristiyano na mag-quote na money is the root of all evil. Hindi po ganon. Right? Ang root of all evil po ay love of money. Ayan. Hindi naman po yung money lang, basta. Kundi yung love of money is the root of all evils. Kaya kailangan po maging tayo, right? Maging malinaw ang ating pag-unawa. Hindi po yung wealth mismo ang masama, kundi yung love of money. Ibig sabihin ng love of money, uunahin mo pa yung wealth kesa sa iba. At kung minsan talaga pong yan po ay napakalaking tukso sa mga mayayaman. Yung uunahin nila yung kanilang kayamanan, higit pa sa ating Panginoon. Alright? Now, ang banal na kasulatan po, makikita natin na maraming pinayaman ang Diyos. Hindi po yung kayamanan ang masama per se, kundi yung love of money. Okay? Gaya halimbawa, sina Abraham po, Isaac, Jacob, si David, si Solomon, just to name a few. Yan po ay mga mayayaman na pinagpala ng Diyos. So hindi po kasalanan yung maging mayaman. Okay? Ang kasalanan ay yung love of your wealth more than anything else or more than anybody else. Yun po ang masama. Okay? So hindi po masama ang per se, hindi masama ang yumaman. Right? Hindi nangangahulugan na pagkamayaman ng isang tao ay masama ang taong yan. It does not necessarily follow. Right?
Dahil baka naman talagang siya ay pinagpala ng Diyos dahil meron pong panukala ang Diyos sa kayamanang ipinagkatiwala sa Kanya. Hindi po natin alam yan. Right? Tulad ng naihayag po sa banal na kasulatan, meron talagang mayayaman na pinagpala ng Diyos. Isa na dyan si Job, na sobra-sobra po ang yaman. Pero may purpose ang Diyos kung bakit sila binigyan ng kayamanan. At sila ay hindi po nadala nung kanilang greed, yung kanilang kasakiman. Hindi sila nadala para sa ganun yung kanilang pagmamahal ay matuon na lang dun sa kanilang kayamanan. Sila po ay pinagpala ng Diyos, pinayaman ng Diyos, pinarangya ang buhay sa purpose na hangad ng Diyos para sa kanila at sa kanilang kayamanan. So hindi po masama per se, okay, na maging mayaman. At meron pong mga tunay na mananampalataya na mayaman at binigyan ng pagpapala ng Diyos. Naalala ko yung original po na may-ari ng Colgate. Na tatandaan niyo, naging popular nung 50s, 60s yung Colgate. Noong panahon na yon, ang toothpaste yata iisa lang ang brand, Colgate. Kaya kahit na nung datingan na po at mag-manufacture na ng iba't ibang brands ng Colgate, ng toothpaste, Colgate pa rin ang tawag. Naalala ko tuloy nung maliliit pa kami, bili ka nga ng Colgate. Yung pala, hindi naman pala yung Colgate ang pinabibili, kundi yung bili ka nga ng Colgate, yung ano ba yung mga toothpaste na bili ka ng Colgate na ganito. Naging brand name na yung household name na po. Pero alam niyo po, yung may original na may-ari ng Colgate, ang kwento tungkol sa kanya, binaliktad po niya yung tithing, right? Instead na yung 10% ang ibinibigay niya, ang ibinibigay pa po niya ay 90%. Okay? At yung 10% ang para sa kanya. Abay, malaki naman po ang nagawa ng taong yan sa kawang gawa. Okay? Hindi ko ngayon alam kung yung mga may-ari ngayon ng Colgate ay ganun pa rin ang prinsipyo nila. Pero meron po talagang pinagpala ang Diyos na pinayaman dahil merong purpose sa kanila ang Diyos. Ngayon, yung error na tingnan natin ang kayamanan as evil per se, right? Merong katapat na ibang error naman yan. Ang twin error of the disparagement of wealth, right, is the idea that faithfulness to God necessarily results in material prosperity. Ito naman po yung kabaliktaran nun, yung mga against wealth, right? Ito naman po, kabaliktaran nito, mga pro-wealth naman ito, right? Ito po ang tinatawag na, itong second error na ito, ang tinatawag na prosperity gospel. Kung tawagin din po ito, word of faith. Okay? Kaya yung pong word of faith movement, prosperity gospel po yan. Tayo po ay mag-iingat sa mga ganyang uri ng ng mga preaching dahil one-sided po yung mga preaching na ganyan. At its core, ito po ang prosperity gospel. The prosperity gospel teaches that God rewards increasing levels of faith with greater amounts of wealth. Yan po basically ang paniniwala sa prosperity gospel. Yun daw pong ang Diyos binibigyan niya ng increasing levels of reward yung faith natin. Habang lumalaki yung faith natin, ang Diyos naman ay lalo naman daw tayong pinapayaman. Materially, right? Financially. So,
Ang nangyayari po, in other words, wealth and holiness are intrinsically and linearly connected. Kumbaga sa mathematics, yung wealth is proportional to your faith. Kung malaki ang faith mo, malaki rin ang wealth mo. Kung maliit ang faith mo, poor ka. Right? May ganun ang prosperity gospel. At inattach po nila rito sa paniniwalang ito na habang lumalaki ang pananampalataya mo sa Diyos, lalo naman pong binibigyan ka ng material rewards o ng wealth, riches ng Diyos. At marami po silang ginagamit na mga passages sa banal na kasulatan. Tulad po ng ating isang key passage na God has come to give us an abundant life. And by abundant life, they mean financially abundant, right? Materially abundant, yun po ang kanilang ibig sabihin. Now, ang prosperity gospel can be defined by many characteristics, right? Pero wala po tayong oras para isa-isahin po yung mga characteristics na ito. Narito lang po yung pinaka-basic na characteristics ng tinatawag pong prosperity gospel. Ang prosperity gospel po ay tungkol sa faith, wealth, and health. Ayan. Pagka meron kayong mga preaching na naririnig tungkol sa faith, wealth, and health, medyo suriin nyo na pong mabuti. Baka naman na out of focus yan. Right? Sa mga adherents po ng prosperity gospel, ang faith po ay defined by its efficacy. Ang sabi nila, true faith works. Totoo naman po yan. Right? Totoo naman na ang true faith may makikita ng mga resulta. Pero iba naman po ang ibig sabihin nila ng faith, true faith works. Okay? Instead of being the rational trust or faith in Jesus Christ and His finished work of salvation, ang faith po ay ang faith sa prosperity gospel ay nagiging parang positive thinking, right? Positive thinking and expectation of God's material blessing. Na para sa kanila, ang faith ay positive thinking, right? Gusto mong maging mayaman, dagdagan mo ang pananampalataya mo sa Diyos. At meron pa silang you name it and you claim it. Yun po yung mga iingatan nating mga expressions, name it and you claim it. Hindi po parang vending machine ang Diyos. Okay? Hindi lahat ng hihingin mo sa Diyos ay ibibigay niya kung ano yung hiningi mo. Parang vending machine, pag pinindot mo yung Pepsi, kailangan Pepsi ang lumabas. At lalabas talaga, Pepsi. Pagka lumabas, pinindot mo yung Pepsi at lumabas yung Coke, pwede kang magreklamo. Right? Pero ang Diyos po, hindi siya tulad ng vending machine. Okay? Hindi ibig sabihin na sinabi mo ng Diyos at i-declare, yan pa ang mga right? I declare financial breakthrough. Para bang inuutusan mo ang Diyos na na payamanin ka. Alam niyo po, ang Diyos, alam niya ang ating pangangailangan. At alam din po niya kung hanggang saan yung kaya natin na kayamanan o wealth na kaya natin ang kilikin na hindi po tayo na nadadala ng ating greed for money. At yun lang po ang ibibigay niya sa atin. Right? Naalala ko tuloy, minsan may nagda-drive. Nakasakay ako, may driver akong kasama, yung kaibigan ko. Nagkataon po na merong kotse, Mercedes, sa unahan namin.
Kaya lang po, leisurely ang pagdadrive ng driver ng kanyang magandang Mercedes. Parang nainis itong kasama kong nagdadrive. Ang sabi niya, pakwan-kwan ka, sabi niya gano'n, pa-Mercedes ka pa, ang bagal-bagal mo naman eh. Sabi niya gano'n. Kung ako may Mercedes na ganyan, talagang walang mauuna sa akin. Kaya sa loob-loob ko, kaya hindi binibigyan ng Mercedes, may masama kang balak eh. Right? Kumisan po, yung ating mga hinihingi, dahil ang Diyos, alam po niya yung dulo, kung paano niya alam yung simula. Right? Hinihingi natin, pero alam ng Diyos kung ibibigay niya yung hinihingi natin sa dulo, yun pa ang ikapapahamak natin. Right? So, hindi binibigay, tila ba hindi binibigay ng Diyos sa atin yun? Nangangarap ka ng Mercedes, binigyan ka lang ng Toyota. Or, even less, binigyan ka ng Kia. Right? Huwag sasama ang loob mo dahil ibig sabihin yan, kaya ibinigay sa iyo ng Diyos yan ang kaya mo lang. Right? Ibig sabihin baka naman bigyan ka ng Mercedes, hindi ka na marunong yumuko at lagi kang nakataas no. Right? So, dito po sa tinatawag nating prosperity gospel, ang faith po ay nagiging producer of wealth. Okay? Ginagamit nila pag sinabi, ikaw ay naghihikahos, ang sasabihin sa iyo, kulang ka ng pananampalataya. Abay, si Apostle Paul pala, kulang ng pananampalataya. Kung titingnan mo naging buhay ni Apostle Paul, right? Ang sabi ng Diyos sa kanya, sabi niya ng Diyos kay Ananias, yung isang disciple din ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi niya, Ananias, pumunta ka doon sa lugar na yon, nandun si Paul, siya ay pansamantalang bulag. Ipatong mo ang iyong kamay sa kanya at siya ay makakakita muli. Sabi ni Ananias sa Panginoon, Lord, nabalitaan ko kung anong ginawa ng taong yan sa iyong iglesia. Sabi niya gano'n. Kumbaga, sinasabi ni Ananias, Lord, natatakot ako may yan meron niyang warrant of arrest sa mga Kristiyano. Baka mahuli pa ako. Pero sabi ng Panginoon kay Ananias, huwag kang matakot, siya ay aking piling sisidlan. Right? Para dalhin niya ang mabuting balita tungkol sa atin sa mga Gentiles, sa mga kings, and so on. Pero may sinabi ang Panginoon, for I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Hindi po sinabi ng Panginoon kay Ananias, ipapakita ko sa kanya kung gaano kayaman ang gagawin ko sa kanya. Kundi ang sinabi ng Panginoon kay Ananias, ipapakita ko kay Paul kung gaano karaming paghihirap ang daranasin niya para sa akin. Sa prosperity gospel po, walang ganyan. Alright? Sa prosperity gospel, pangangakuan kayo ng kasaganaan. Na walang pagsisidlan ang kasaganaan ibibigay ng Diyos sa inyo. Kailangan lang sumampalataya ka. Right? Sampalatayanan mo na pagka hiningi mo ay ibibigay ng Diyos. At marami po ang nagiging biktima ng ganyang uri ng pangangarap. Instead na yung faith ay nakafocus po sa ating Panginoong Kristo. Okay? The real object of faith is Jesus Christ and His finished work of salvation. Yan po ang tunay na object of faith. Pero ngayon, sa prosperity gospel po, ang object po ng faith ay para maging mayaman ka. Kung hindi ka yumayaman, ibig sabihin, weak ang faith mo. Totoo po yan. Right? At
They look down on poor people as having little faith or no faith at all. Lalo na sa mga Kristiyano. Maraming Kristiyano po sa iba't ibang lugar na talagang mahihirap dahil meron pong tinatawag na structured poverty. Right? Hindi mo man kasalanan na ipanganak ka sa isang poor na country, ang opportunities po ay very limited. Right? Kaya nga yung iba, para guminhawa at sumagana ang buhay, nangingibang bayan dahil kung mananatili sila sa isang lugar where there is structured poverty, kung tawagin nila yan, hindi talaga sila aangat sa buhay. So hindi yung mga Kristiyano sa ganung mga countries, hindi na nangangahulugan na maliit o wala silang pananampalataya kaya hindi sila lumayaman. Okay? Now, according to prosperity gospel, financial blessing is a guaranteed result of faith in God. Guaranteed result. Right? Money becomes a measure of one's faith in God. The rich have great faith, and the poor have less or no faith in God. Parang ganun ang nangyayari po. Ang isa pang yung health. For prosperity gospel believers, God blesses the faithful with good health as a provision of the atonement. At ginagamit po nila yan, by His stripes you are healed. Right? Paano naman po yung mga mananampalataya? Lalo na yung mga mananampalataya na namatay sa sakit. Ano ang ating sasabihin yan? Well, from prosperity gospel preachers, yun ay mga isinumpa. Maaaring kayo, magulat kayo sa sinasabi ko. Pero yan po ang pananaw talaga nila. Yung mga naniniwala dito sa prosperity gospel. Ang pananaw nila dun sa mga laging nagkakasakit, ay mga sinners yan. Mga isinumpa ng Diyos. Hindi naman po. Paano yan? Si Paul, meron talaga sakit si Paul. Isinumpa ba siya ng Diyos dahil siya ay may sakit? Remember, si Paul po, nakipagpunyagi sa Diyos. Sabi niya, 3 times I have struggled with God in prayer to remove this thorn in the flesh. Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Hindi po inalis ng Diyos yung kanyang physical ailment. Hindi naman define kung ano po yun sa banal na kasulatan. But he was suffering for some form of physical illness. Nangangahulugan ba na less ang faith ni Paul dahil hindi siya gumaling sa kanyang sakit? At nung sabihin niya po kay Timothy, paminsan-minsan uminom ka ng wine, which is good for your stomach. Ibig bang sabihin, dahil hindi nagkaroon ng miraculous healing itong si Timothy, ibig bang sabihin, mahina ang pananampalataya niya. God works in wondrous ways na hindi natin pwedeng ikahon sa ang Diyos. Hindi natin siya pwedeng ilagay sa isang box at sabihin natin na ito ang gagawin ng Diyos pagka ito ay ginawa natin. Okay? Hindi po natin pwedeng ilagay ang Diyos sa isang tao. God blesses the faith. Sa prosperity gospel daw, God blesses the faithful with good health as a provision of the atonement. All prosperity gospel believers see a connection between good health and spiritual blessedness. Now, gaya nga ng sinabi ko, hindi natin pwedeng ikahon ang Diyos. God can work miracles in any place at any time that He wishes. Okay? Free agent ang Diyos kung ano ang gusto niyang gawin. And hindi mo siya pwedeng sa utusan, sabihin, Lord,
pwede mo pang sabihin, Lord, sinabi mo na ganito, tapos uutusan mo siya. Sinabi mo na lahat ng hihilingin namin, right, ay ipagkakaloob mo pagka hiniling namin sa pangalan mo. Nakalimutan mo yung sinabi ng Juan. If you ask anything according to His will, He will give it to you. Okay? Nandun pa rin yung will ng Diyos na dapat nating isaalang-alang po sa tuwing tayo po ay mananalangin sa Diyos. Right? Whether it is about wealth or about health, pagka tayo mananalangin sa Diyos, huwag naman po tayong tulad ng anong tawag dito, Panginoon sa kanyang alipin. Right? Ang Panginoon pa rin ang Panginoon at tayo ang alipin. Magmamakaawa tayo sa Kanya, hihingi tayo sa Kanya, we will implore His kindness and mercy. Right? But siya po ang nakakaalam ng lalong ikabubuti natin. Okay? So, help is the result of positive thinking or claiming the help that Jesus' atonement has already paid for. Poor health is either attributed to satanic attack that has not yet been overcome or a weakness of faith. Yan po ang pananaw pagka ang isang mananampalataya ay may sakit. Parang daw yan, na satanic attack pa yan. Meron pang bondage na kailangang i-deliver ang Kristiyano. Right? Para siya ay completely gumaling. Tayo po ay parte pa ng fallen world. Okay? And being part of this fallen world, we experience the same sufferings that other people experience, even believers, unbelievers, and believers and unbelievers alike. Na-experience po yan. We are still part of this fallen world. Right? So, huwag kayong magtataka. Na kung minsan kahit gaanong pag-iingat mo, mahahawa ka ng ibang may sakit. Pero, ang maganda rito, meron po tayong Panginoon na healer natin. Okay? Pag tayo ay humingi ng healing sa Panginoon, humihingi tayo ng isang bagay na hindi po natin ipipilit sa Diyos. Dahil ang Diyos pa rin ang nakakaalam kung ano ang ating mas ikabubuti. Alam niyo po, si Hezekiah, si King Hezekiah, sabi ng Panginoon kay King Hezekiah, ayusin mo na yung household mo dahil mamamatay ka na. Anong ginawa ni King Hezekiah? Nagmakaawa siya sa Diyos. Ang masama pa dyan, pinagmalaki pa yung obedience niya sa Diyos. Sabi niya, I have obeyed you. Bigyan mo pa ako ng panahon. Let me die, an old age. Binigyan po siya ng another 15 years ng Diyos. Nakakalungkot. Nung bigyan siya ng another 15 years. Ipinagyabang niya po yung kanyang mga kayamanan. Napasama pa. Kung kinuha na sana siya ng Diyos noon at pumayag siya, total, inapisuhan na siya ng Diyos. Kung pumayag siya noon sa kalooban ng Diyos, hindi na sana siya napariwara. Meron tayong hinihingi sa Diyos na kung minsan po hindi po natin alam ang dulo. So kailangan po maging tayo rito, aware tayo sa mga ganito. Now, the prosperity gospel preachers use man's inherent greed for wealth to amass great sums of money for themselves. Totoo po yan. Yung pong mga tinatawag na sa faith movement. Okay? Makikita niyo po dyan,
talagang mararangya po yung kanilang buhay. At karamihan po sa mga kanila, members nila, talagang mararangya ang buhay. Talagang kung ikaw ay Kristiyano at poor ka talaga, mahihiya kang sumali dun sa congregation nila. Right? Dahil congregation po ng mga mayayaman. Usually yung kwan. And they have mega churches. Yung po mga nasa prosperity gospel movement, yan po ay yung mga sikat na tele-evangelists. Pardon me for not naming this evangelist. Ayokong sabihin na naninira tayo, but you can prove it to yourself. Okay? Sila po ay mga talaga. Naalala ko pa, minsan nanonood ako ng isang prosperity gospel teacher. Sabi niya doon sa kanya pong sermon ito, nagse-sermon siya. Kinausap daw siya ng Diyos. At ang sabi ng Diyos sa kanya, luma na yung mo, yung jet mo. Sinabihan daw siya sabi daw niya sa Panginoon, pa naman. Lumilipad pa naman ng maayos. Wala pa naman akong nagiging problema. Well, I want you to have a $3 million worth of a new jet. Huwag mo sabihin niya yung sa congregation niya. Saan manggagaling yun? Sa congregation niya. Gusto raw ng Diyos na magkaroon siya ng bago na jet. At sinabi pa ng Diyos sa kanya kung magkano. Matinding matinding prosperity gospel preacher po ito. At sinabi pa raw ng Diyos sa kanya kung kailan, this year. Sabi raw ng Diyos sa kanya, bibigyan kita ng bagong jet. Yung congregation niya, amen naman ng amen. Alam niyo po, ito yung mga ito yung mga nakakatakot. And he is living in a 10 million mansion. Okay? Itong prosperity gospel preacher po ito. At alam niyo po, pagka nanawagan isa sa mga paboritong passages ng mga gospel preachers ay yung sa Malakay. Okay? Bring ye all the tithes at subukin ninyo ako, sabi ng Panginoon. Kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang pagpapala na wala kayong pagsisidlan. Yan po ay madalas na ginagamit. At kaya kinukuha nila, ina-exhort nila. Kung gusto ninyong tumanggap ng pagpapala na wala kayong paglalagyan sa dami ng pagpapala ninyo, maging tapat kayo sa inyong ikapo. At ito pong mga poor na mga members na naniniwala sa ganung uri po ng prosperity gospel preaching. Abay, kahit na yung pong everything that they own, talagang ibibigay nila. Hoping na maging totoo sa buhay nila yung sinabi ng preacher sa kanila. Right? Now, many times, ito pong mga passages na paborito nila are taken out of context. Right? Kaya kung hindi ka talaga mausisa at hindi mo talaga inaalam ano ba ang context ng mga passages na ito, talagang makukuha ka po. Mapapaniwala ka. So, tayo po ay mag-iingat sa mga ganong klaseng preaching. Now, here are some of the biblical passages prosperity gospel preachers misuse para po maengganyo nila ang mga tao. Ang una pong verse, yung pong key verse natin, John 10:10, ang sabi niya, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more
abundantly. In context po, itong abundant life na tinatawag ng ating Panginoon dito, ay hindi po itong temporal life natin dito. Okay? Kundi yung eternal life na walang hanggang buhay na ipinangako niya doon sa mga tatanggap sa Kanya bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Yun po ang tinatawag niyang abundant life. Ngayon, ang sabi rin ni James, right? Ang sabi niya, you do not have because you do not ask God. Ayan. Kaya dyan po papasok yung kanilang paboritong expression na name it and claim it. At marami po talagang na naiinganyo dito sa Word of Faith movement. Alright. Ito pa. Sabi niya, though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. Sasabihin sa kanya, ang gusto ng Diyos talaga maging rich ka. Okay? But then, kung titingnan niyo po ang context nito, hindi po ito temporal riches ang pinag-uusapan dito. Okay? Magiging rich tayo talaga. Time will come. Magiging rich tayo talaga pag dumating na ang ating Panginoon sa Kristo. Pero kailangan po alam natin kung kailan tayo magiging rich talaga. Right? Let us not expect something that God has not promised dito sa buhay natin ngayon. Right, talagang magiging rich tayo. Isipin nyo ba naman, sabi ng Panginoon, sabi niya sa kanyang mga alagad, paroroon ako sa aking Ama, ipaghahanda ko kayo ng inyong, ang pagkakatranslate po ng isang Bible version, in my Father's house are many mansions. Meron tayo. May mansion tayo. Kahit ngayon kubo-kubo lang muna, right? Maging tapat lang tayo sa kakaunting ibinigay ng Diyos. Meron po naghihintay sa atin na magandang tahanan talaga. Yung hindi nasisira. Right? Yung walang lifespan na bahay. Right? Yung pong mga bahay may lifespan po yan. After so many years, makukuha po. Rurupok ang mga materyales at magigiba rin. At syempre pa, ito po yung kingpin. Bring the whole tithe into the storehouse and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Yan po ang mga passages. At marami pa po dyan. Konti lang po ito. Pero these are passages misused by the prosperity gospel preachers para po maengganyo nilang magbigay yung kanilang mga congregations ng malaking sums of money. Right? Ang tawag nila sa tithe, yan daw po ay seeds of blessings. Alam niyo po yung seed. Yung seed, isa lang yan. Sabihin na natin, isang seed lang muna. Yung seed na yan, pagka itinanim mo, mamumunga po yan ng marami. Yung daw tithe, kahit maliit yan, pagka yan ay ibinigay mo sa Diyos, yan po ay mamumunga ng marami. At marami po talaga naiinganyo sa ganyang uri ng preaching. So these are, and many more, these passages are misused at taken out of context. Ang mga verses pong ito, they are speaking more of spiritual abundance rather than material abundance. Right? These verses grant prosperity, gospel believers, hope for new cars, at airplanes pa, para sa mga prosperity gospel preachers. Ang pinag-uusapan nila, hindi lang basta luxurious cars, kundi luxury airplanes, luxury houses, job promotions, and good health. At marami po talagang naiinganyo makinig sa mga
ganitong buwan. Ito yung sinasabi ng banal na kasulatan na they will embrace preachers that tickle their ears. Ito yung gusto nilang mapakinggan. Na sila ay magiging mayaman, na sila ay magiging abundant. Pero this is just one side of the coin. Gaya nga na sinasabi ko, merong another side of the coin. Okay? These preachers completely ignore the other group of verses that speak of the believers' persecution. Marami po yung verses na yan. And sufferings. Ayan, inilagay ko lang yung ilan verses dyan. And admonition towards self-denial. Yan, nabanggit ko na yung experience ni Paul. Ang sabi ng Panginoon, for I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Hindi niya sinabi kay Pablo, I will show you how rich I will make you. Wala pong ganon. Okay? Now remember, all the apostles of Jesus Christ, wala pong naging sa kanila. Wala pong naging mayaman. Hindi nangangahulugan na sila po ay mahina ang pananampalataya. Mga giants of faith po ito. Pero alam po nila ang ibig sabihin ng pananampalataya. Alam nila ang ibig sabihin ng kalooban ng Diyos. When Jesus told Paul through Ananias, what Jesus told Paul through Ananias is quite different from what the prosperity gospel preachers tell the people. Yun nga, sabi ng Diyos sa kay Ananias, kay Paul, ito yung word of the Lord, I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Yes, ang sabi po dyan sa Timothy 3 verse 12, yes, all, walang pasubali po ito, all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Ay, wag naman po tayo maging tulad ng iba naman na gusto nila, pinapersecute sila lagi. Meron pong mga, persecuted mentality. Pagka walang nagpe-persecute sa kanila, nagda-doubt sila kung sila ay kasama ba sa bayan ng Diyos. O namumuhay ba sila ng may kabanalan dahil wala namang nagpe-persecute sa kanila. Well, po yan, may context po yung mga ganyan. Halimbawa, nasa gitna ka ng mga unbelievers and you try to live your faith and live a holy life. Diyan makakadanas ka talaga ng persecution. Okay? But if you are among believers, huwag mo namang hihintayin na i-persecute ka ng mga kapwa mo believers. Okay? So we must see both faces of the truth. We all experience times of plenty and times of need, times of good health and times of sickness. In the midst of all these opposing times in our lives, dapat natin pong paniwalaan yung sinabi sa Romans 8:28, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kailangan po paniwalaan natin yun. Good times, bad times, dumarating yan sa buhay natin. Wala naman siguro kahit sa atin, isa sa atin na puro good times, walang bad times. Okay? Dumarating po tayo lahat sa mga ganyang experiences sa ating buhay. God is a God of purpose. Nothing happens in our lives, in the lives of His children, that is without purpose. So ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, good times man o bad times, merong purpose ng Diyos dyan. At yun po ang dapat nating alamin. Okay? Lalo na po yung pagka dumaranas tayo ng mga sufferings. Dapat nating alamin ano ang purpose ng Diyos sa pinagdadaanan natin. You are where God wants you to be unless you are running away from Him deliberately. Right? Sa panahon ngayon, kung nasaan tayo, diyan tayo gusto ng Diyos. Sa kalalagayan natin ngayon, it does not mean that we
we need not strive for advancement. Hindi po. Kundi maging kontento tayo sa ating kinalalagyan ngayon. Okay? Let us not let others use the inherent greediness that is in our hearts para tayo inganyuhin. Para yung konting nasa atin maibigay pa natin sa kanila. So pagpalain po ng Panginoon ang ating napag-aralan ngayon. Alam ng Panginoon ang ating mga puso. Right? Alam niya kung bakit tayo naghahangad ng mga bagay na ating ipinapanalangin sa Diyos. And when God sees the sincerity of our hearts, that we are asking Him for the good of those whom we love and for the good of ourselves, naniniwala ako hindi naman ipagkakait siya ng Diyos. Amen? So, purihin ang Panginoon.